Nag-uumpisa na naman ang mga tiyanak! Maaga pa nga lang ay nag-uumpisa na namang maging hyper ng mga tiyanak, Nyosme. Grabe talaga ito si Estel sa Kasikalo. Maaga pa nga lang ay nagkakarambolaan na naman dito sa loob ng bahay. Ito nga ang si Kitty ay nananahimik na sa kwarto kaya lumabas na nga lang dahil may ingay daw. Habang ito naman si Ginny ay natutulog nga lang doon sa ilalim ng upuan. At ito naman si Kalo at saka si Lulu ay busy naman doon sa ilalim ng divider. Habang ito naman si Kali ay wala pa nga sa mood para makipaglaro. At nang bandang hapon naman, naglabas na nga ako ng unan at mahihiga nga ako dito sa upuan. At nagulat nga ako dito sa tiyonggo na to. Nauna pa dito sa unan ko. Grabe talaga itong tiyonggo na to. Naunahan pa talaga ako dito sa unan ko. Pinagsasabihan ko nga siya dyan habang tuwang-tuwa dahil nauna pa nga siyang umiga dito sa unan ko. Pinatatabi ko nga siya dyan at sabi ko nga tabi nga kami matulog. Wala na nga rin siyang magawa at pumayag na nga lang din siya na itabi ko siya. Humiga na nga rin ako sa tabi niya at sinisilip pa nga niya yung higaan niya at napakaliit daw ng kanyang space. Habang nakikipag-settle nga ako ng higaan dito sa tiyonggo, ito namang dalawang ito. Ano kayang ginagawa nito? Bonk! Nagulat nga ako dito kay Kalo saka kay Kali kung ano kayang ginagawa. Parehas naman na lalaki nito at tuwang-tuwa nga ako. Nauna kasing nahiga dito si Kalo at sumunod nga si Kali. Naiinis tuloy si Kalo kasi pumunta nga dito si Kali kaya ayan, kinagat-kagat na nga niya si Kali at hindi na nga rin niya tinigilan. Galit na nga si Kali dyan dahil lamog na nga siya sa ginagawa ni Kalo. Gusto na nga umalis ni Kali dyan kaso nga hindi nga siya makaobra dito kay Kalo. Ang liit-liit nga ni Kalo pero ang lakas-lakas nga at napakaliksik. Naging sweet nga bigla si Kalo at niladilaan nga niya si Kali pero maya-maya pa nga ay kinagat-kagat pa nga rin ulit siya at ito namang si Kali ay nainis na kaya tumayo na nga rin siya at balak na nga rin niyang lumaban dito kay Kalo. Biglang napatigil nga itong si Kalo dahil galit na nga si Kali. Wala na nga nagawa itong si Kalo kaya tumigil na nga rin kaya hinayaan na nga rin niyang umalis itong si Kali. Sa kabilang upuan naman ay nakahiga at nagsiselfone nga dito si Ate Dibon. Katabi nga niya si Mami Ginny at dito pala lumipat si Kali. Natutulog na nga si Kali doon sa sulok sa gilid ng kanyang Ate Dibon at habang si Mami Ginny naman ay natutulog nga rin at kaharap ni Ate Dibon. Napakahimbing at tulog na tulog pa nga rin itong si Mami Ginny kahit nga nadadaganan na siya ni Ate Dibon. Halos magkalapit na nga ang nguso ni Mami Ginny dito sa ulo ng kanyang Ate Dibon pero wapakalas pa nga rin itong si Mami Ginny at napakasarap at napakahimbing pa nga rin ng kanyang tulog. Habang nakahiga nga kami dito sa upuan sa sala ay eto naman itong mag-iinang negra. Umalis pala sa tabi ko itong si Lodo dahil nakita nga niya ang kanyang mami negra. Nakahiga nga dito sa lamesa at tumabi na nga rin itong si Lolo. Grabe talaga itong mag-iina na to. Kahit napakalaki na nga ng mga anak ay pinapadede pa nga rin niya. Napakalalusog at napakalalakas na nga rin kumain ng kanyang mga anak. At dito naman sa taas ng rep, andito naman si Estel at si Kitty. Akala ko nga ay naistorbo ko at nagising ko itong si Kitty. Pero nag-inat nga lang siya dyan ng konti at lumipat nga ng pwesto sa pagtulog. Nangalay siguro siya kaya ayan, nag-iba nga siya ng pwesto. At naninira na naman ang pinto tong si Kalo. Kinabukasan naman, nung papasok na nga ako ay nakasalubong ko nga itong si Blackie. Ito nga isang binata ko ay lagi nga itong nakatambay sa labas. Dati nga nung hindi ko pa nga ito pinapakapon ay lagi nga nasa layasan. Kaya pinakapon ko na nga siya para hindi na nga siya maglalabas. Pero ganun pa nga rin, lagi pa nga rin siyang lumalabas at dumadaan nga siya doon sa taas ng bubong. Kapag nakikita niya nga akong paalis ay tinatawag niya nga ako at gusto niya nga sumama. Kaya ang ginagawa ko ay naglalakad nga ako pabalik at sumusunod nga siya sa akin. Pinapasok ko nga siya sa bintana dahil sarado na nga pinto para nga may pasok sa loob ng bahay.